Kinahapunan, nagising ng pasado 2:00 si Rafael. Pagkabangon niya, ay napabangon na rin si Micaela. "Ano, aalis na ba tayo agad ngayon?" tanong pa ng dalaga. "Oo, magmimerienda lang muna tayo kaunti bago tumulak." Wika pa ni Rafael at bumaba na. "Gising ka na pala, Rafael. Kumain na kayo ni Micaela. Gising na ba siya? Katatapos lang din namin kumain ni Richard." Wika pa ni Jenna. "Sige, tamang-tama, nagugutom na rin ako. Pababa na rin iyo si Micaela. Nagliligpit na lang siguro ng pinagtulugan." Ilang saglit pa ay nakababa na si Micaela. Tapos na rin maghanda ng pagkain sa hapagkainan si Rafael. "Halika na, Micaela, magkanin na lang tayo. Nakaluto na rin pala sila Jenna eh." Matapos nilang kumain, makaligo at makapaghanda, ay tumulak na sila patungo sa simbahan. Nakita nilang kasalukuyang may nagaganap na pagbabasbas sa patay. Sumilip si Rafael sa loob. Nakita niyang may 3 lalaki na kakaiba kong kumilos, mga nagmamanman sa loob ng simbahan. Suminya si Rafael kay Micaela na sa labas na lang muna sila mag-aabang. Nakatayo lang sila noon sa tapat ng simbahan nang may lumapit sa kanila na isang gwapo at tisuying lalaki na may kasama ring magandang dalaga. "Hulaan ko, kasamahan ka noong lalaking nilang pasok ko noong nakaraang araw. Naaamoy ko sa iyo ang singaw ng katawan nila. Ibig sabihin, nakasama mo sila sa loob ng iisang bahay. Ano, buhay pa ba yung babae? Sa tingin ko, nag-aagaw buhay na iyon ngayon. Kaya ka na parito para ipaghiganti ang nangyari sa mga kasama nyo." Mahabang paliwanag pa noong lalaki, sabay naging pula ang kulay ng mga mata na muli ring bumalik sa normal. "Raven nga pala pare, ako ang gumulpi sa kasama mo. Siya naman si Irma, ang sumaksak sa kasama niyang babae." Kahit hindi magpakilala ang dalawa, ay kilalang kilala ito ni Rafael dahil nasilip niya na sa isipan ni Richard ang itsura ng mga iyon. Akmang bubunot na ng baril si Rafael nang magsalita si Raven. "Ganyan ba ang itinuro sa inyo ng inyong organisasyon? Basta't makakita ng kalaban, putok na lang ng putok? Walang pakialam kung magkaroon ng panik at kaguluhan? Baka nakakalimutan mo, nasa bayan tayo at nasa tapat pa ng simbahan. Huwag kang mag-alala, hindi kami madamot sa oras. Paglalaanan namin kayo ng oras para matikman din ang bangis namin. Diretsuhin nyo ang direksyong ito. 5 kilometro mula rito, doon tayo magkita. Nakadistansya na iyon sa maraming tao. Doon tayo magtutuos." Wika pa noong lalaki at kasama ng umalis yung dalaga. Sumakay naman agad si Rafael sa sasakyan. Nauna na kasing nakapasok sa kanya si Micaela. "Ano sa tingin mo, Rafael? Hindi ba ito patibong?" tanong pa ni Micaela. "Sa tingin ko ay hindi. Mayabang ang Raven na iyon at malaki ang tiwala sa kanyang sarili. Kaya hindi yun magtatawag ng mga kasamahan para lang pagtulungan tayo. Nakita ko rin sa isipan ni Richard na wala silang ibang kasama noong lumaban kina Venus." Pinaharurot na ni Rafael ang sasakyan patungo sa direksyon na itinuro ni Raven. Pagkarating roon ay naglakad pa sila ng 10 minuto para malayo sila sa kalsada. Makalipas ang ilang minuto ng kanilang pagkakatayo roon, ay nararamdaman na nila ang mabibilis na paa na tumatakbo patungo sa kanilang kinaroroonan. At noong huminto sa di kalayuan, ay sina Raven at Irma na nga iyon. Parehong nag-iba ang itsura ng dalawang asbo, pero makikilala pa rin naman sila sa kanilang mukha na nagkaroon ng kaunting balahibo. "Irma, ipasyal mo muna sa unahan ang kasama niyang babae para hindi kayo mainip pareho." "Pare, anong pangalan mo?" "Ako si Rafael ng Santa Barbara." "Ah, ikaw pala yung maalamat na si Rafael, ang dakilang birador ng Santa Barbara. Naku, mas gaganahan ako sa laban na ito. Rafael,
Huwag kang mahihiyang ibuhos lahat ng nalalaman mo ha. Dahil ang laban na ito ay hanggang kamatayan. Kailangan namin ng souvenir item na pwedeng ilagay sa bahay. At sa tingin ko, perpektong ipang-display ang ulo mo na may nakatarak na punyal sa tuktok. Sabi naman ni Rafael, huwag kang mag-alala, hindi ako sentimental na tao. Ililibing lang kita ng maayos matapos kitang tapusin. E di simulan na natin ang laban na ito. Wika pa ni Raven sabay sugod kay Rafael. Si Irma naman ay sumenyas kay Micaela na sumunod sa kanya sa unahan para doon din sila maglalaban na ginawa rin naman ni Micaela. Pagkasugod ni Raven kay Rafael ay mabilis umatras si Rafael at kumuha ng cover sa isang puno. Naglapag rin siya roon ng isang maliit na flash bomb at noong muling lumabas sa cover ay nagbitaw agad ng open fire. Si Raven naman ay nakangiti na sumisirko sa ere habang iniilagan ang mga bala ni Rafael. Tila kumot lang ito kapag nasa ere na walang kahirap-hirap na nagpi-flip ng katawan para makailag. Inakala ni Raven na iyon lang ang kayang gawin ni Rafael. Ang hindi niya alam ay sinusukat pa nito ang kanyang bilis at mga trajectory ng pag-ilag. Naglabas ng 2 punyal si Raven at iyon naman ang ibinato niya kay Rafael. Sumirko rin sa ere si Rafael, sabay kubli sa likuran ng puno at muling nag-iwan ng flash bomb. Sa ilang beses na pag-cover ni Rafael sa mga puno, ay nakapaglapag na siya ng 7 maliliit na flash bomb na magagamit niyang advantage sa tamang oras. Makalipas ang mahigit 10 minuto ng pagpapaikot-ikot nila sa bahaging iyon, ay nakita ni Rafael na nakatayo na lang sa gitna si Raven. Hindi na ito humahabol sa kanya. Naghubad ito ng suot na itim na long sleeve, sabay nagsabing, kailangan na natin ito seryosohin, Rafael. Tama ng pagpapainit. Wika pa noon habang unti-unti lumalaki ang katawan at nagkukulay itim. May lumalabas na rin na itim na aura sa buong katawan nito. Napangiti si Rafael dahil iyon talaga ang hinihintay niya. Ang maglabas ng tunay na anyo ang lalaking si Raven. Hindi pa nga tapos sa pagpapalit ng anyo ang lalaki, ay agad nang nagpakawala ng sunod-sunod na putok ng baril si Rafael. Kahit nahaharangan siya ng mga puno, ay patuloy pa rin siyang bumabaril. Dahil kasi sa niraya, ay nagagawa niyang pakurbahin ang mga bala sa mga puno para umilag at dumiretso pa rin sa kalaban. Tinanggap ni Raven ang napakaraming bala ni Rafael, pero hindi niya iyon iniinda. Napapangiti pa nga dahil hindi siya tinatablan. Pero mas lalo siyang nagagalit at gusto nang tapusin ang katunggali. Noong matapos na ang transformation, ay mabilis na tumakbo si Raven, papasalubong sa tumatakbong si Rafael. Tapos ka na, hunghang! Sigaw pa noon, sabay salubong ng malakas na suntok sa panga ni Rafael. Sa sobrang bilis ay hindi na iyon nagawang mailagan. Tumalsik sa ere si Rafael at bago pa bumagsak sa lupa ay naroon na nauna sa kanya si Raven at sinipa naman siya ng malakas, kaya napaliad sa sakit si Rafael. Noong mahinto siya sa kanyang paggulong ay naroon na sa harapan niya si Raven. Hinawakan niya sa damit si Rafael at nakangiting pinagbabayo nito ng suntok ang mukha at katawan ni Rafael. Todo salag naman si Rafael pero malayo ang agwat ng kanilang lakas. Tumatago sa mga kamay niya ang suntok ng lalaki at kumukonekta lahat sa kanyang mukha. Maging ang kanyang dibdib at sikmura ay hindi rin nakaligtas sa maraming beses na pagbayo ng malalakas na suntok. Noong magsawa ay binitawan na ni Raven si Rafael at tumayo. Akala ko pa naman malakas ka, Rafael, dahil tinawag ka nilang dakilang birador. Yun pala, malakas ka lang sa pagtanggap ng aking mga kamao. Naglakad si Raven papalayo para kunin ang kanyang ibinatong 2 punyal na bumaon sa puno.
Matapos iyon mailagan ni Rafael. Pagkabunot ay muli siyang naglakad papabalik sa kinaroroonan ni Rafael. Pero nagulat siya nang makitang tila puro na iyon doon hamog. Yan na ba ang huling teknik na gagamitin mo bago kita patayin? Ang magtago sa hamog? Wika niya pa kay Rafael pero hindi iyon sumasagot. Habang pinagmamasdan niya ang makapal na hamog, ay unti-unti siya nakakaramdam ng kaba. Dahil may nararamdaman siyang isang malakas na puting enerhiya mula sa loob ng makapal na hamog. Para sa kanya ay imposible iyon. Dahil sa tagal niyang binubugbog si Rafael, ay hindi niya naman iyon naramdaman sa lalaki. Pero ngayon ay naroon sa loob ng hamog ang malamig at kalmadong aura pero halatang malakas. Hanggang sa isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang dibdib na nagpatalsik sa kanya sa malayo. Napasuka siya ng dugo sa lakas noon. Kasabay noon ay ang panandaliang pagdilim ng kanyang paningin. Noong bumalik ang kanyang paningin ay nakita niya si Rafael na naglalakad mula sa unahan. Pinilit niyang bumangon upang humanda sa muling pag-atake nito. Napahawak siya sa kanyang malapad na dibdib at nagulat noong makitang may mahabang hiwa siya roon. Ang buong akala niya ay suntok lamang ang ginawa sa kanya ni Rafael. May kasama rin palang paghiwa. Hindi niya lang alam kung alin ang nauna, ang pagsuntok o ang paghiwa ba dahil sa bilis ng pangyayari. Inusal niya ang nalalaman niyang orasyon para ilabas ang 200% ng itim na kapangyarihan na nakatanim sa kanyang katawan. Iyon na lang ang naiisip niyang paraan para makaligtas sa kamay ng kaharap na birador. Matapos iyong usalin ay napapikit siya dahil sa paghapdi rin ng kanyang sugat habang dumadaloy papalabas ang magkahalong pula at itim na dugo na pumapatak hanggang sa lupa. Hindi makapaniwala si Raven na nasaan yung halimaw na siya, pero bakit natatalo pa rin siya ni Rafael? Gayong kanina nga ay wala naman siyang nakikitang kakaiba rito. Bumilis ang pagtibok ng kanyang puso dahil natatakot na siya na baka maging katapusan na nila pareho ni Irma sa araw na iyon. Sa tagal niyang sumasabak sa iba't ibang mga misyon, mapalokal man o ibang bansa, ay ngayon lang yata siya kinabahan ng ganito sa isang kalaban. Ang inaasahan niya lang na magpapakaba sa kanya ay iyong matunog na pangalan na Babaylang Lino. Pero hindi niya inaakala na sa isang pangkaraniwang tao ay kakabahan na siya. Kalmado lang ang mukha ni Rafael habang dahan-dahan itong naglalakad papunta sa kanya. Kahit nakakaramdam na ng takot, ay ngumisi siya rito. Huwag kang ngingiti-ngiti dyan, Rafael, dahil ito na ang magiging katapusan mo. Wika niya pa, sabay bato ng 2 punyal patungo kay Rafael. Subalit walang kahirap-hirap lang iyon na inilagan ni Rafael at noong makalampas ay hinuli pa nga at magkasunod na ibinato papabalik sa kanya na nailagan niya rin naman. Kaso, hindi niya na iyon magagamit dahil bumaon iyon sa puno sa likuran niya hanggang sa hawakan. Kaya mahirap nang bunutin. Itinaas ni Raven ang kanyang kamay at tila humihigop ito ng itim na enerhiya sa paligid. Kaya biglang naglagablab ng maduming pagkapula ang buong katawan nito na may maitim na usok na kasama. Sabay sugod kay Rafael. Kita niya rin noong magliyab ng puti at asul na aura ang katawan ni Rafael. At noong makalapit ay nagpalitan sila ng mabibigat na atake. Suntok sa mukha, sa sikmura at paikot na mga sipa. Ilan lang iyon sa mga iginawa niya kay Rafael. Pero noong isagawa niya ang huling paikot na sipa ay laking gulat niya nang mahawakan si Rafael sa 2 hita at ibinalibag ng sobrang lakas sa isang malaking puno. Para hindi mapuruhan ay sinalubong niya ng isang malakas na suntok ang puno.
kaya napigilan niya ang malakas na paghampas niya roon. Napalingon siya sa unahan at pinaliit ang mga mata upang makita kung ano na ang nangyayari sa pagitan nila Irma at Micaela. Pero tagilid rin iyon sa laban, kaya hindi niya mahihingian ng tulong. Umangil siya ng malakas upang magtawag ng kasamahan na makakatulong sa laban. Tapos dumapa sa lupa at idinikit ang tenga. Naramdaman niya ang mabibilis na yabag ng mga kasamahang paparating. Napangiti si Raven sabay sabing, "Hindi ko alam kung paano mo nagawa, pero wala na rin iyong silbi dahil paparating na ang mga kasama ko." Dahil sa tiwala na si Raven na mananalo na sila sa labanan, kaya muli na siyang sumugod kay Rafael at papalit-palit ng suntok ang kanyang ginawa. Pero tila sumusuntok lang siya sa kurtina dahil mabilis nawawala si Rafael at walang tinatamaan ang kanyang mga suntok. Nasagad na ang galit niya. Binitawan niya na ang pinakadelikadong spell na kaya niyang gawin. Ito ay ang pakawalan ang 300% ng kanyang itim na enerhiya upang gawing lakas sa katawan. Habang umaatake siya, ay kasabay rin ang paglakas palalo ng kanyang katawan. Ramdam na rin ni Rafael ang mabibigat na atake ni Raven. Noong magkahiwalay ay tumayo ng tuwid si Raven habang umaangil lang malakas na hindi maintindihan kung nasasaktan ba ito o nanggigigil. Kasabay nito ay ang malakas na pagsabog ng itim na aura mula sa kanyang katawan. Bahagyang umuga ang lupa sa paligid. Ang mga ngipin sa loob ng bunganga ng asbo ay lalong nagsipagtulis. Naglabasan ang mga ugat sa magkabilang sentido nito. Nagsipaglakihan palalo ang mga muscles sa dibdib, sa braso at sa leeg. Ang mga kuko sa kamay ni Raven ay lalong nagsipaghaba. Ang mga muscles sa binti ay lalong nagsilakihan. Si Rafael naman ay prenteng naghihintay lang kung kailan matatapos ang transformation ni Raven. Hanggang sa matapos na nga ang pagbabagong anyo nito, tumigil din sa pag-uga ang lupa at makikita na ang dambuhalang si Raven na umuusok pa ang katawan sa tindi ng gumagapang na kapangyarihan. "Eto na! Handa na ako!" Wika pa ni Raven habang lumalagutok ang mga buto sa kamay sa paghahandang umatake. Iniangat na nito ang kamay at bumuelo sa kanyang pag-atake. Biglang lumundag ng mataas si Raven patungo kay Rafael na nakatayong naghihintay lang sa kanya. Sa sobrang bilis nito ay siguradong hindi masusundan ng pangkaraniwang mata ang bilis ng kanyang pag-atake. "Tapos ka na ngayon!" Sigaw pa ni Raven. Ang malaking kamao niya ay tatama na sa mukha ni Rafael. Lumika ng isang malakas na pagsabog ng pinagsamang alabok at lupa mula sa atake ng asbo. Kaagad na balot ng makapal na usok at hamog ang paligid. "Nadali rin kita!" Tuwang wika pa ni Raven. Sa tansya niya ay siguradong nadurog na si Rafael sa lakas ng kanyang atake. Walang makakaligtas sa kanyang atake na kinargahan ng 300% ng kanyang itim na enerhiya. Subalit noong maglaho ang mga usok at hamog, ay ang tanging makikita sa lupa ay ang bakas ng kanyang enerhiyang bumagsak rito. Wala si Rafael. "Imposible!" Bulalas pa ni Raven. Sa bilis at lakas ng atake niya, siguradong patay na ito. Lumingalingap ang asbo sa paligid at hinahanap si Rafael pero wala ang lalaki. Hanggang sa mapalinga siya sa kanyang bandang kanan. Nakatayo sa may di kalayuan si Rafael na nakangiti. Saktong dumating na rin ang 3 asbo na kasama nilang nagbabantay sa simbahan na kanyang mga tinawag. "Sugurin niyo na ang lapastangang iyan!" Wika pa ni Raven, sabay turo kay Rafael. Pagkabuelo pa lang ng 3 ay nakita nilang
Nakangiti lang si Rafael habang may kung anong hawak na button sa kamay na ipinakita pa nga sa kanila. Walang kaalam-alam ang tatlo na iyon ang button control ng mga flash bomb na nakakalat sa paligid. Pagkarating ng tatlo sa kinakatayuan ni Rafael ay wala na raw ng binata. Kasabay ng pagsabog ng flash bomb, walang makita ang tatlo habang nangangapa dahil sa sobrang liwanag. Tanging ang mabibilis na pagtusok ng isang espada sa kanilang batok na lang ang kanilang naramdaman bago sila nawala ng buhay. Noong mawala ang liwanag at ang usok ay ang tatlong nakabulagtang katawan na lang ang nasa harapan ni Raven. Hindi! Lalo pang nag-ibayo ang galit ni Raven dahil para sa kanya ay parang hindi siya siniseryoso ni Rafael. Isang mabilis na pag-atake ang kanyang ginawa, sabay akmang bubomba ng malakas na suntok sa mukha ni Rafael. Tapos ka na! Nakangising sigaw pa ni Raven. Sigurado na siyang hindi na siya matatakasan ni Rafael sa kanyang ataking iyon dahil hindi iyon umalis sa pwesto. Hindi rin nabalutan ng puting hamog, kaya malinaw niyang nakikita na parang nag-i-slow motion ang suntok niya patungo sa mukha ng dakilang birador. Malawak ang ngisi ni Raven habang dahan-dahan ang pagdikit ng kanyang kamay sa mukha ni Rafael. Pero nagulat siya dahil noong kapulgada na lang ang distansya ay nagawa pa noon na umilag. Kita niya rin ang pagngiti ng binata at nagliwanag ang kamao na siyang binaon ng malakas sa kanyang sikmura papaitaas. Halos magtago ang itim sa mata ni Raven sa sobrang pagtirik dahil sa malakas na suntok na ibinigay ni Rafael. Mabilis binawi ang suntok at sa dibdib naman siya binomba noon. At noong matumba ay tuloy-tuloy ang suntok noon patungo sa katawan. Bawat suntok ni Rafael ay nararamdaman ni Raven na may nadudurog sa kanya ng mga buto. Dito niya na unti-unting naiintindihan kung bakit tinawag na dakilang birador si Rafael. Veterano kasi ito sa laban, hindi takot na masaktan o mabugbog para lang mapag-aralan ang estilo at antas ng kakayahan ng kalaban. Halos lang tanggulay na si Raven noong bitawan ni Rafael. Pero ang nakakapagtaka dahil bakit hindi pa siya tinapos ni Rafael gamit ang kamao. Samantala, durog-durog na nga siya. Muling inilabas ni Rafael mula sa likuran ang banal na krus na hiniram niya kay Richard. Magsasalita pa sanang muli si Raven para magbitaw ng mga pagbabanta. Pero mabilis nang naisaksak ni Rafael ang banal na espada sa bibig ng malaking asbo. Naging kulay pula ang liwanag ng espada habang unti-unting hinihigop ang lahat ng enerhiya ni Raven sa katawan. Pati na ang kanyang itim na kapangyarihan ay kasamang hinihigop at nililinis bago tuluyang maging kargang enerhiya ng sandatang iyon. Habang dumarami ang napapaslang ng espada, ay mas marami itong naiipong lakas na kanya ring maibibigay sa taong gumagamit nito. Pinuntahan naman ni Rafael si Micaela. Nakita niyang pareho nang nangihina sa laban ang dalawa. Saglit na napalingon kay Rafael si Micaela. Tinanguan naman ito ni Rafael na parang sinasabing tapusin na ang laban. Kaya naman hinugutan ni Micaela ang maiksing punyal at hinawakan sa kaliwang kamay. Habang katana sword naman ang hawak sa kanan. Mabilis na nagsalubong ang dalawang babae. At noong makalampas sa isa't isa, ay pareho silang natigilan. Saglit na kinabahan si Rafael dahil baka si Micaela ang napuruhan. Pero ilang saglit pa ay bumulwak na ang dugo sa bibig ni Irma at bumagsak sa lupa. Binalikan pa yun ni Micaela at sinaksak sa may bandang dibdib sa kaliwang bahagi para siguradong patay na talaga. May ibinuhos pa si Micaela na likido at sinindihan. Saka mabilis na naging abo ang babaeng asbo. Iyon din ang ginawa kay Raven, pati na sa tatlong mga tauhan nito. Matapos ang pakikipaglaban ay umuwi na sila ng bahay.
Papadilim na rin ng mga oras na iyon. Rafael, ikaw yung nakita naming nagliliwanag ng sobra kanina. Oo, pero hindi talaga ako mismo, kundi ang banal na sandata ni Richard. Malaki pa ang kailangan niyang matutunan para makapagpalabas ng ganoon katinding enerhiya mula sa banal na sandata. Siguro nga tama ka, Rafael. Ikaw kasi ay matagal lang gumagamit ng niraya. Hindi katulad niya na kailan lang nag-ensayo. Anong next target natin ito ngayon? Simbahan ang sunod natin pupuntiryahin mamayang gabi. Pero kailangan makaalis muna ng San Agustin sina Richard, Venus at Jenna. At ang magninong na ang isasama natin roon para wala tayong kailangan bantayan. Hindi malayong malaman agad ng mga namumuno ng Black Triangle na namatayan na sila ng alas. Lalo at hindi makakauwi o makakapag-report pa sa kanila si Raven. Aalamin natin kung mga aswang ba o pangkaraniwang tao ang naroon sa simbahan, lalo na yung nagpapanggap na pari. At kung aswang iyon, edi tapusin na natin sila. At kung hindi naman, ay paalisin natin dito sa San Agustin. Kaysa naman pamunuan ng huwad na pari ang simbahan. Baka gamitin pa nila iyon sa pagpaparami ng miyembro ng mga aswang. Okay, sige Rafael, sang-ayon ako dyan sa plano mo. Sagot pa ni Micaela at nagpatuloy na sa pagmamaneho papauwi sa bahay na nirerentahan ni Lino. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 244. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.